May peri, may menopausal, may postmenopausal. Yes, correct. Kasi misnomer yung menopause. Akala ng iba parang it's for the whole transition. Correct. Pero ang tama is, 3 stages siya. Perimenopause are the years leading to menopause. So, mga 8 to 10 years yon. Ganyan. Tapos menopause is an actual event. It's the very day na nag-stop ka na mag-menstruate for 12 months. Yes. So, dapat 12 months straight. And then after that, yung years after that, yan yung postmenopause. Another 8 to 10 years yan na sinasabing may nafe-feel pa na symptoms. Tama. Kasi ako, na menopause ako, Doc, pandemic, no? 50. Yes. Ginawa na kitang doc coach pala. 50. So, 55 na ako. O, di ba? So, 5 years, sabi nyo, di ba, ang menopause. Tama? Postmenopause na. Postmenopause. Oo. 8 to 10 years for some women. So, pero from hindi now... pare-pareho eh. Hindi pare-pareho. Minsan sabi natin 8 to 10 years, we're talking about yung symptoms na nafe-feel pa. Okay. So, linawin ko lang, Doc, 50 to 55 was my menopausal phase. Now that I'm 55, postmenopausal na ako. That's your perimenopausal stage. Yung 50 to 55? Yes. Normal, bago-bago siya eh. Bago-bago yung, nag-menopause ka 50. Yes, 50 to 55 is your postmenopause. Prior to that is your peri. Peri? Bakit ganun? Yes. Peri tapos post na agad? Nasaan yung menopause? Yung menopause is an exact event kasi it's in the middle of the peri and the post. It's just an event, one event. Kaso for easier na discussion and for easier na digest ng babae, parang ang tinawag na the whole thing, menopause. When you say one event, pakiklaro lang ano ibig sabihin ng one event na yon, yung menopause? That exact day. Ay, 12 months na wala kang mens. That exact day na after 12 months straight, wala kang period. That exact day is the menopause. You're approaching your menopause. And then after that, it's post na agad. Yes, ayun. Correct. Bongga. Ngayon ko lang nalaman, Doc. Akala ko, yung menopause, 5 years, tas the next 5 years or 8 years, yun na yung post. Yung pala, 1 day lang pala yung menopause. So, para siyang birthday. Parang happy birthday. Correct. That's the best way to say it. Grabe, happy menopause, diba? Thank you for enlightening me, Coach. Correct. Pero Coach, question, why is your battle cry, don't pause for menopause? Yun. Kasi karamihan ng babae kasi nakikita yung stage na to na parang end of their productive years. Technically, it is. Pero parang pati yung buong buhay nila naka-anchor dun sa buong pangyayaring yun. So kaya don't pause for menopause. Ito is to remind them na ang menopause is not the end at pwede nilang mas i-reinvent pa yung sarili nila. Lahat ng passion na hindi nila nagawa dahil taking care of the kids at maraming responsibilities, now is the perfect time to do it. Tsaka hindi man tayo na nagpo-produce ng eggs at wala na talaga, no turning back, hindi na pwedeng mag-anak, hindi na pwedeng magbuntis. Ito na naman yung time na hindi mo naman nagawa nung very, very scared ka na, naku, buntis ako, hindi ako pwede magganito, ganyan. So ngayon, parang mas fearless na, di ba, Doc? Ay, Coach. Mas fearless in a lot of things. Parang second wind mo. Pero what happens during the post-menopause stage? Anong karaniwang nangyayari sa mga babae? So, ang postmenopause kasi, during the peri kasi, roller coaster yung ating hormones. Diba? Kaya paiba-iba, nagbabago yung period, and then we start feeling all the symptoms, physically, mentally, emotionally. Tapos sa postmenopause, dyan yung medyo nagle-level off na siya. Tapos completely bumababa. So, ito, nasa postmenopause ako, di ba, Coach? 50 to 58, sabi mo, di ba, 5 to 8 years. Yes. Dapat sabi mo, hindi na masyado na-feel, di ba? Yung effects. It can vary, yes. Kasi ako ngayon ko na-feel. Hindi sa peri. Hindi sa peri. Yun nga ang nakakatawa doon Kasi nung peri ka, hindi mo alam nagpe-peri ako eh. Okay. Ang naramdaman ko lang ng peri, hot flashes. Yun lang. Pero hindi ako naggaganon, nag-roller coaster ng emotions. Wala akong mga hormonal tsuba-tsuba. Pero yung nag-post na, ay naku, diba pandemic pa eh. Pandemic eh. Alam mo yung sobrang emotional. Bigla ka nalang iiyak. Tsaka hindi mo alam kung bakit ka emotional. Iiyak ka lang ka lang. Everyone was going through something. Yun. Hindi dahil pandemic. Minsan walang triggers, diba? Oo, usually. Ganun. Naiiyak lang ako or gusto ko lang umiyak. Ganon. Tapos, yung retention ng fat. Yes, the brain fog. Kasi brain fog. Kamusta yung na yun? Brain fog? Oo, yung episode na yun. Nakakainis yung brain fog talaga. As in,
Oo. Yung parang, anong iba't nangyayari sa akin to? Lalo kilala mo yung sarili mo eh. So you know something's off pag Yeah. nafe-feel mo yung changes. Tapos hindi siya pare-pareho. No two women would have the same symptoms. Siguro Oh my may gosh. pareho, pero yung intensity, like katulad mo, ako din. Yung post-menopause ko ang mas matindi. Yung pareho Wait, tayo. I have a question for both of you women who are post-menopause. Correct. So, with all these things, kumbaga merong tayong surge ng mga produkto para sa PCOS, para sa perimenopause, para sa pag-prepare sa iyong menopause, 'di ba? Will that ever help you with the symptoms for post-menopause? Yes, I believe so. Kasi aside from the advocacy, nag-create din ako ng advocacy-driven brand. Specifically for women going through the different stages. So it would really help kasi in a way you're telling these women, now we see you, we understand you. So more than yung help on the physical side, yung emotional and the mental side, mas nasusuportahan sila. But what's your personal story? Ba't ito yung pinasok mong advocacy? Ba't ito yung pinili mong advocacy? Tell us your personal story about post-menopause. Oo nga. Kasi napaka-ironic, I grew up in a family na 12 kids kami. Wow. Okay. 9 girls. Imagine, 9 girls. So, marami akong older sisters, diba? May older sisters. Pero sila, kasi malayo ang age gaps namin eh. When they went through their own perimenopause and menopause, they never talked about it. Even yung mom ko. So, nung nangyayari siya sa akin, pandemic rin nung nung nag-perimenopause ako, na blindside ako with all the symptoms. Hindi ko ina-expect na magiging ganun ka-dry ang skin ko, ang emotions ko, and yung aking mental state. Katulad nga sinabi ni Tintin, bigla na lang, even without triggers, nagiging depressed ka, nagiging anxious ka. So, yun ang nag-push sa akin. And I was very fortunate kasi meron akong close set of friends na kaibigan ko since grade school and high school. So, without knowing na we were going through our perimenopause and our menopause and post, yung nag-vent out kami sa isa't isa. And I guess yun ang nakatulong sa akin na madaanan ko yung stage na to easier compared to others. Kaya nag-start ako ng community. And from there, na-push naman ako to have the brand para ma-address yung specific pain points. And then, from there, parang nakita ko na it's really helping na ang mga babae nakakahanap ng community. Kasi di ba nawawala na tayo ng estrogen eh. Kapag di ba nasa postmenopausal na. So anong nagiging effect nun sa babae pag sobrang low na ng estrogen levels? Kaya kailangan mag-take na ng mga supplements, ganun. Kasi proponent ako ng HRT or hormonal replacement therapy, pero paiba-iba yan. Kasi yung estrogen, ang dami yung kinokontrol na ibang hormones sa ating katawan. Actually, meron pang iba yan eh. May estrogen, may progesterone, tas meron pang mga ibang mga hormones. So, siya yung pinaka nagko-control. So, pag bumababa yun, lahat ng mga bodily functions natin, whether physical, mental, emotional, katulad ng sinasabi ko, naapektuhan. So, siya yung parang pinaka-mother hormone, kumbaga. So, imagine mo na yung pinaka nagko-control, biglang nawawala. Kaya nagloloko yung mga ibang hormones. Yun, kaya parang nabubuang-buang ka minsan eh. Hindi mo alam paano But you're not going crazy ha. Lagi ko sinasabi kasi yun ang sinasabi ng mga karamihan ng babaeng nakakausap ko, yung mga coaches na, Doc, I don't feel like myself anymore. Which is nakakalungkot marinig, di ba? Pero does this mean kailangan na mag-hormonal replacement therapy? It depends. It's a case-to-case basis. Kasi maraming mga test mo nang gagawin. Tapos kailangan yung doctor mo, yung OB mo, should be someone empathetic or sympathetic sa pinagdadaanan mo. Hindi yung i-dismiss lang yung nafe-feel mo. Kaya ako as a menopause coach, parang nakikita ko sarili ko as a bridge between sisterhood at saka yung medicine. Wow. Yun. Wait, Coach, how equipped are the doctors right now when it comes to this topic? We do know, let's say, example, no, when it came to diet and nutrition, they would know, but pero yung when it terms of yung para sa'yo, di ba?
it took a while for the industry to develop and for them to be updated na about the macros, the protein, the carbs, na 'di ba? Na naunang nauso 'yan sa mga gym rats, etc. So dito naman, let's talk about the issue of menopause. How updated are our communities right now pagdating sa usapin ng menopause, peri at post? Baka kasi may maapakan akong toes when I talk about this, no? Kasi for lack of siguro proper information, kasi even sa US, sa Harvard Medical School, sinasabi nga nila, parang small fraction lang ang tinatouch ng mga medical students when it comes to menopause itself. So even dito sa atin, ma-imagine mo, US na yon. Dito sa atin, even the OB-GYNs, hindi lahat ng OB-GYNs would be very open to explore yung different avenues of addressing the pain points. So going back to your question, meron namang mga clinics ngayon na talagang specifically meant to address, lalo kung hormonal dahil nga hormonal naman to, hormonal treatment or hormonal way of addressing yung mga pain points. So if ever someone goes to you and then after yung mga coaching sessions nyo, na-realize mo, Doc, hindi naman pala pang hormonal replacement therapy to. Ano yung mga activities, no, as a coach, no, na sinasuggest mo na gawin ng babaeng yun? Kasi syempre, yun nga yung usaping HRT, medyo hindi pa lahat open to it, ano, and I know that, I'm aware of that. Kaya feel mo rin yung coaching mo if saan siya mas babagay. And I don't push. Kasi nga sabi ko, sisterhood to sisterhood more than the medical side of things. So, I give them tips. Unang-una, sa discovery talk namin, tinitingnan ko ano yung saan siya open na klaseng pag-handle. Let's say, change of lifestyle. Are you open to that? Diba? You should be kasi we have to keep on moving kasi isa yun sa mga misconception din. Kaya nga don't pause for menopause na parang stop na everything kasi ito lang yan I'm growing old. Pero hindi mo alam, iba yung reason ng mga nafe-feel mo, yung fatigue mo and insomnia mo is not really because you're growing old, because you're going through a transition. So aside from lifestyle, syempre, you have to also be mindful of what you eat. Ako, hindi ako nag-hard sell of diet. Unless they really want me, nagawan sila ng diet plan, I would refer them to a nutritionist. So more of easy, something madaling matsu. So, matsu in terms of yung pagtanggap ng paano i-handle, diba? So, mindful eating, just being aware of what you eat, tapos ano yung mga trigger foods mo, ano yung mga trigger situations mo, and then, first and foremost, i-accept mo na you're in that stage para easier for you to be more proactive and look for solutions. Oh, that's nice. Ma'am, thank you so much. Coach Claudine Viquera, of course, isa pong certified menopause coach. Coach, saan kayo pwedeng ma-reach kung kailangan ng services ninyo? Yes, kasi I have in social media, which I said is an advocacy-driven brand. So, hindi lang siya product-centric. If they want to get in touch with me, it's through the social media na ProAge Beauty Official. Kasi it's a holistic approach into what they're going through. Wow. So, both FB and IG, ProAge Beauty Official pa. Amen. HB Official? ProHB? ProAge Beauty Official. Oh, ProAge Beauty Official. Yes. All right. Yes. Thank you so much, Coach Claudine. Thank you, Biel. All right. Thanks for having me.